Blessed evening po sa ating lahat. Narito naman sa Len para sa ating 219 na ating share ng devotion video. And today is a blessed Sunday. Actually, itong end Sunday ng this month. So, April 27. So, Sunday. And malamang late na naman ma-upload ang ating video na ito. But, bago po tayo dumako sa ating share ng devotion video, ayaw po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Panginoon bilang pagpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ating natatanggap for today. So let us pray. Ama naming Diyos na kapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buong araw na ito, Panginoon, namin higit sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob mo sa aming Panginoon. Salamat po sa Word of God na itiniliver sa amin ni Sir Dave, Panginoon, which is it tackles about peace, calm, and happiness, Panginoon, na tunay na makakamit lamang namin dahil sa inyong anak na sa Yesu Cristo, Panginoon. We pray, Lord God, and we thank you, Lord God, para sa aming family, Panginoon, na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, for your provision, protection, Panginoon, knowledge and wisdom, Panginoon. And we know, Lord God, and we declare, Panginoon, ang lahat ng mga success at victory sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Gayon din kami bilang mga OFW na nagtatrabaho na malayo sa pamilya namin, Panginoon. Alam namin na ang health namin, ang all aspects of our life, Panginoon, ay lagi ninyong iniingatan at pinagpapala, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, salamat sa aming mga amo, Panginoon, na naging dahilan o source, Panginoon, upang kami ay merong maipadala at maibigay para sa aming pamilya, Panginoon. Alam po namin na iingatan yung bawat isa sa amin sa bawat araw ng aming buhay at bawat araw, Panginoon, is a blessing already from you, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Nagpapasalamat kami na kayo ay laging tapat at totoo, Panginoon, sa inyong mga pangako, Panginoon. Bagamat dumaranas kami, Panginoon, ng mga pagsubok, ng mga problems, trials, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Ngunit alam namin na kagaya ng Panginoong Jesus, we will overcome because we are more than conqueror and we are overcomer in Christ, Panginoon. Dalangin po namin sa aming pag-share ng devotion nito, Panginoon, na kayong mataas at mapupurihan. Hindi ang aming glory ang magdining, Panginoon, but we humble down before you, Panginoon, na kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon, sa aming gagawin ito, Panginoon. Salamat sa katagumpayan at salamat, Panginoon, sa ibibigay niyong karunungan. Kayo po nawa ang magsalita at maging footstool niyo lamang po, Panginoon, ang inyong lingkod at maging humble servant ninyo na instrument, Panginoon, sa pagpapalaganap ng inyong mabuting balita, Panginoon, sapagkat mas lalong higit na nais namin gawin ang Great Commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa Panginoong Yesus sa pag-alay niya ng kanyang buhay para sa kaligtasan naming lahat, Panginoon. Kung kaya kami, Panginoon, ay malaya, Panginoon, na ipahayag ang good news na ito sa lahat ng mga tao, Panginoon. We declare, Panginoon, na bawat taong makakausap namin, Panginoon, let your light shine upon us, Panginoon, upang magningning, Panginoon, ng Christ-likeness sa buhay namin, Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa banal na Espiritu na siyang lumulukob sa aming, Panginoon, upang aming mga magagawang, Panginoon, ay tanging nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon. Kayong mataas at mapapurihan sa aming buhay. We surrender everything to you, Lord God. This we pray in the prayer of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito na po tayo sa Lucas 22:46. Ayan. Sabi daw ng ating Panginoong Yesus, bakit kayo natutulog? Tanong niya. Bumangon kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Message, imbes na gawin ang pakiusap ng Panginoong Yesus na manalangin, ang kanyang mga alagad ay natulog ang mga ito. Kaya inulit ng Panginoon na bumangon ang mga ito at manalangin para hindi ito madaig ng tukso. Application, kung tayo ay mga Kristiyano at tumanggap na sa Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, dapat masipag tayo sa mga gawain na magpapakitang mga anak na tayo ng Diyos. Dahil may mga mananampalataya na hindi handa o patulog-tulog. Nawa ay hindi tayo maabutan sa muling pagbabalik ng Panginoon na tutulog-tulog, kundi laging handa sa anumang oras o sitwasyon para gawin ang misyon na pinagagawa ng Diyos. Ang ipakita at ipadama sa ating kapwa ang pag-ibig at grasya ng pagliligtas ng Panginoong Yesus sa atin.
ang ibahagi ang mabuting balita at gawing disipulo ng Diyos ang lahat ng tao at masipag sa pagtulong at pagtanggap sa mga nangangailangan, kasama ng panalangin, pag-aaral, pakikinig at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Dahil yan ang mabisa nating sandata at gabay para sa maayos na pamumuhay sa pisikal o espiritual. So, purihin yung pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, yun na nga. Nais ba natin kapag tatanungin din tayo ng Diyos ng ating Panginoon Yesus sa kanyang muling pagbabalik na, bakit ka natutulog? But anyway, hindi naman natin alam kung kailan tunay na mangyayari ang rapture. Either buhay pa ba tayo or tayo ay sumakabilang buhay na, di ba? Pero higit sa lahat, dapat din na every day of our life, yung kagaya din sa topic ni ng preaching ni Sir Dave kanina, di ba, na every moment of our life, ayan, we never stop living, we never stop loving, and we never stop smiling. Ayan, yung pagngiti natin, isang malaking bagay, we always try to laugh, pero hindi naman yung laugh na para ka nang nasisiraan ng ulo, diba? Kumbaga, yung makikita sa iyo yung peace, calmness, and happiness na nagmumula sa ating Panginoon Yesus sa tinapos na gawa niya sa krus, diba? And yun nga, parang pinayuhan or in-advise na ating Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad na at all times, we need to pray. Ayan, kahit ikaw ay matutulog o kaya pagkagising mo, ikaw ay kumakain, di ba? Sabi nga, pray at all times para mapaglabanan natin yung mga temptation na maaaring mangyari sa atin, dahil hindi naman natin masasabi, di ba? Hindi porke Kristiyano na tayo talagang sobrang matibay at matatag na tayo. May mga chances or mga situation in life tayo na doon natetest yung ating faith kung gaano na ba ito katibay or ito ba ay mababaw pa o hindi pa malalim, di ba? Pero sabi nga, sa bawat challenges, problems, trials na napagtatagumpayan natin or na-overcome natin, dun mas lalong tumatatag or na-strengthen yung ating faith kay God, diba? Dahil wala nang tayong ibang pwedeng asahan talaga sa mundong ito. Pwede tayong umasa sa mga tao, sa pera, sa kayamanan, o sa trabaho, pero pansamantala lamang yun. Ang true happiness, calmness, and peace ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Yesus, diba? Na yun, gawin natin yung greatest commission na katulad ng ginagawa ng lahat, to preach the gospel, make disciple of all nations. Ayan, tumulong tayo sa ating kapwa sa abot na ating makakaya, di ba? Hindi naman kinakailangan sobrang laki ng itulong mo, yun lang maging shoulders to cry on ka ng iyong kapwa, di ba? Yung kanaya sa pinanood namin movie kanina, it's a Christian movie na kung saan there are people that lost most of the loved ones that they have to. May asawa, may ina, may lola, at it causes so much pain para sa mga taong naiwan ng mga mahal sa buhay, diba? But sabi nga, it takes time to heal yung mga pusong nasaktan, and always believe that there is a new life, there is still hope in each and every day of our life. Kumbaga, pinapanatili ng Diyos na nabubuhay pa tayo, and yung mga mahal natin sa buhay may be the reason why they are at peace with the Lord is yun na talaga yung purpose ni God sa buhay. Natapos na nila yung mission or lakbayin nila dito sa mundo, either bata man sila o matanda na silang kinuha ng ating Panginoon, di ba? Pero lahat naman tayo, yun din talaga ang magiging ending natin. Yun nga lang, habang nabubuhay pa tayo, may pag-asa pa tayo na magawa yung mga bagay na dapat nating gawin, di ba? Na hindi ito masayang, hindi mo wasted yung chance and time na ipinagkakaloob sa atin ni Lord, dahil nagagamit talaga natin ito sa mabuting cause or mabuting reason, di ba? Which is yun nga, ang maturuan or ma-evangelize ng bawat mga tao, di ba? Of all nation, ano mga races nila, ano mga kulay ng balat, ano man ang kanilang mga pananalita, di ba? Pero sabi nga, hahayaan mo lang na yung Holy Spirit na ating Panginoon yung kumilos, and gamitin mo lang, magamit lang tayo ng Panginoon as mouthpiece to share the gospel and the good news to others, di ba? And syempre, yung Holy Spirit na nagbumula sa ating Panginoon, yung kikilos para ma-outreach mo yung mga taong yun, di ba? Pero lalong higit, ayan, mapapakita din natin
na naghahari ang ating Panginoon sa atin, if they can see ito sa ating mga aksyon, sa ating mga words, di ba? Or kilos, ayan na, di ba? Ayaw natin na yung naging topic na kanina about Titus 2, di ba? Na sinasabihan ng mga older men and older women, di ba? Pwede rin mga younger men and younger women, di ba? So, lahat tayo, meron tayong mga participation or role na gagawin kanan para maipakita sa ating kapwa na naghahari ang ating Panginoon. Nang sa gayon, ay mahikayat din natin sila, especially yung wala pang matibay na relasyon o wala pang pagkilala sa ating Panginoon, for them to be curious na kung ano ba meron sa taong to, na kahit parang nagkaroon na ng napakaraming mabibigat na mga problema o pagsubok sa buhay, di ba? Kawalan ng mahal sa buhay, or maybe a loss of your loved ones, di ba? Pero nananatili ka pa rin matibay at matatag because you know that in God, there is hope, di ba? Hindi ka mawawalan ng pag-asa kasi alam mo na at the end of it, di ba, you will be victorious, you will be successful dahil kasama natin palagi ang ating Panginoong Diyos. Kung ano yung victory na naranasan at nangyari sa ating Panginoong Yesus sa krus ng Calvary or Golgotha ay naranasan din natin bilang mga nakapag-isa sa ating Panginoon. Sabi nga, for those who accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, they are called to be children of God, diba? So, kung ating Panginoon ang begotten Son o nag-iisang bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos Ama, tayo din ay kung ano yung rights niya, diba? Yung ano yung birthright niya o mana niya ay nakamit din natin ng mga tumanggap, nanampalataya at patuloy na lumalakad, diba? We run the race of faith, ayan, until the end of our life here on earth. So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon dahil kailangan ko na rin pong magpahinga at nalalapit na ang magiging sobrang pagiging abala ng inyong lingkod, but tatry pa rin natin na magkaroon ng time para makapag-sharing ng devotion video sa inyo, lalo sa mga nag-aabang ating pag-sharing ng devotion video na ito. So, may we all be blessed and have a blessed day sa ating lahat, and let us all close this into prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon, nagpapasalamat muli sa inyong mayamang salita na aming napag-aralan sa gabing ito, Panginoon. Tunay na Panginoon, na let us continue in praying, Panginoon, meditating your word, Panginoon, and doing the great commission that you entrusted into us, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations, Panginoon, that come boldly into you, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, we will be brave and courageous, Panginoon, na ibahagi ang inyong good news sa bawat taong makakasalamuha namin, Panginoon, that hayaan niyo po, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, ay maging kasangkapan ninyo, Panginoon, para sa mga misyon na ito sa mundo, Panginoon, na pinagkakaloob niyo at maunawaan ng bawat isa, Panginoon, na kaya hinahayaan niyo, Panginoon, na kami ay manatili pa sa mundo ito, Panginoon, dahil hindi pa tapos ang pinagagawa niyo mga misyon sa amin, Panginoon. Sino man ang mga dumadanas, Panginoon, ng mga pinansyal na problema, Panginoon, ito man ay sa trabaho o negosyo, Panginoon, we pray, Lord God, that you are the God who provides, Panginoon, na you will help us to find a way out, Panginoon, mga may utang, Panginoon, or mga nadugas, Panginoon, o naloko sa aspetong pinansyal, Panginoon. Alam po namin na ibabalik nyo ng siksik, dindig at umaapaw, Panginoon, ang mga loss, Panginoon, na nangyari sa buhay namin, Panginoon, at even the loss, Panginoon, ng mga loved ones, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that you will comfort us, Panginoon, in this time, Panginoon, na kami ay dumaranas ng mga kawalan, Panginoon. I pray, Lord God, para po sa health ng bawat isa, Panginoon, na we will be healthy spiritually, physically, emotionally, Panginoon, in all aspect of our life, Panginoon, dahil kayo ang God who heals, Panginoon, and that it says in your words, Panginoon, but that by your stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, and we are healed indeed, Panginoon, hindi lamang sa kasalanan, Panginoon, kundi sa lahat ng mga sakit na maaaring maging hadlang, Panginoon, upang makapaglingkod kami sa inyo, Panginoon. At yun nga po, Panginoon, kung sakaling ang magiging solusyon, Panginoon, ay ang kapahingahan at pagpunta
sa inyong kaharian ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon, ay matanggap namin ito ng maluwag sa aming dibdib, Panginoon. We pray also, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, teachers, prophet, missionaries, Panginoon, at kahit mga ordinaryong students and the workers, Panginoon, sa mga churches, Panginoon, na Panginoon, the strength, the provision, Panginoon, the guidance, Panginoon, na sumakay man sila sa mga sasakyang pandagat, panghimpapawid, upang lupa, Panginoon, ay they will all be safe, Panginoon, at ma-outreach ang lahat ng mga panig ng mundo, Panginoon, hanggang sa kasulukang parte nito, Panginoon, na hindi kami mahihiya, Panginoon, hindi kami matatakot, sapagkat alam namin, Panginoon, Emmanuel, you are with us, Panginoon, sa lahat ng mga bagay at mga lugar na pupuntahan namin, Panginoon, ang kinakailangan ng ay kami patuloy na magtiwala, Panginoon, at manalig sa inyo, Panginoon, and if learning, Panginoon, or studying is necessary, Panginoon, ay nawa gawin po namin ito ng may kagalakan, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, ay mas marami pa ang mailapit sa inyong paanan, Panginoon. We also pray, Lord God, for the Philippines, Panginoon, na ano man ang nangyayari, Panginoon, sa aming bansang Pilipinas. We know, Lord God, that you will give economic growth, Panginoon, sa bansang ito. Panginoon, you will give peace, Panginoon, understanding, Panginoon, at kung sino man, Panginoon, mga leader na maluluklok, Panginoon, sa katungkulan, Panginoon, ay irespeto namin, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, we know, Lord God, that you will put on the position, Panginoon, ng isang taong may takot sa inyo, Panginoon, at taong willing, Panginoon, na isaayos ang aming bansa, Panginoon, hanggang sa mga mamamayan, Panginoon, na pinakamababa, Panginoon. We pray, Lord God, for the unity. We pray, Lord God, for forgiveness. We pray, Lord God, for a harmonious relationship, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, lalong higit sa pinakamailiit na miyembro ng bawat community, Panginoon, which is the family, Panginoon. Help the church, Panginoon, at ang mga mission, Panginoon, to outreach, especially sa mga teenager, Panginoon, mula sa mga pagkabata nila hanggang sa kanilang pagtanda, Panginoon, that we lead, Panginoon, into Christ likeness, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, we pray para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, sa iba't ibang mga bansa at ibang panig ng mundo, Panginoon, na may mga OFW, Panginoon, ay let them to get near, Panginoon, to some churches, Panginoon, so they can glorify you, they can cultivate and enhance their learning, Panginoon, and their faith, Panginoon, to grow deeper into you, Lord God. And we pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon, ang iyong chosen country, Panginoon, for your protection, Panginoon, at mas lalong higit, Panginoon, na mas marami pa ang mga magiging Kristiyano na nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. They will proclaim, Lord God, that your Son Jesus Christ is the victorious King, Panginoon, High Priest, Panginoon, our Savior and our Lord, Panginoon. At tatalikuran na ng bawat isa, Panginoon, ang mga war, Panginoon, mga pag-aaway-away, Panginoon, but there will be forgiveness for every country, Panginoon. There will be maayos na economic growth, Panginoon, ng mga bawat bansa, Panginoon, at magtutulungan ang bawat isa, Panginoon, at hindi mag-aaway-away, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God of peace, Panginoon, at lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo, Panginoon, you have a reason, Panginoon. And let your will be done at nangyari sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang maghari, ang papurihan sa aming buhay, Panginoon, at kung ano pa man po ang mga secret prayer and petition, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. We pray, Lord God, na you already answered it, Panginoon. Naghihintay na lamang kami upang ma-realize at makita, Panginoon, na ito ay inyo na ang tinugon, Panginoon. Hindi man sa paraan or sa way na gusto namin, Panginoon, but your own way and your will be done to happen in our life. Muli, tinataas at pinapupurihan po namin kayo. This year po in the Lord Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.